awesome! Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay April 21, 2026, Tuesday. Para sa ating mga mainit na balita, dito sa Metro Manila, mainit ng panahon, mainit pang bigayan ng ayuda. At ang mainit na mainit pa rin, yung sa usapin ng programang ayuda pa rin. Dahil lamang po yan sa epekto nung petrolyo. Dahil sa epekto pa rin ng labanan. Diyan po sa Middle East ang problema sa pagitan ni Trump at ng Iran, Lebanon at saka ng Israel, nagiging malabo ang usaping ceasefire. Kaya po yung mga miyembro ng Manibela, sa panguna po ni Mr. Marbalbuena, magkakaroon naman po ng panibagong strike. Sabi nga po, sa ngayon ay nasa panahon ng krisis, kaya po umugong ng umugong ang mga ipalista, ipal na senador, ipal na mga kongresista, hinggil po doon sa usapin ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan para sa November 2026 eleksyon. At yan po ang mamaya, yan po ang ating pag-uusapan. Dikdikan ang labanan tungkol po sa usaping postponement ng barangay eleksyon. Didikdikin natin. At kanina, kahapon Lunes, ay nagkaroon naman po tayo ng tinatawag na flag raising ceremony sa lungsod ng Paranaque na pinangunahan po ito ng City Youth and Development sa panguna po ni Mr. Alex Dandan. At siyempre ito po ay dinaluhan ng ating mga government office, government official, and of course sa panguna ng ating butihing Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor John Bernabe, Binjo Bernabe, at ganun din po ng ating mga city councilors, ito pong si Ma'am Rina Gabriel, and other government officials of the city of Paranaque. At ang maganda po rito, ang ating butihing Mayor Edwin Olivares ay nagbigay ng komprehensibong ulat regarding po sa programming activities of the city of Paranaque
And tuloy-tuloy po ang mga programang ito sa ilalim pa rin po ng Creses at katatapos lang po ng bigayan ng ayuda. Bigayan ng doon po sa mga TUDA, sa mga transport group. At doon po sa mga mag-aaral ay tuloy-tuloy po ang ibinibigay na tulong ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque at maliban doon, marami pa rin pong mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Parañaque na binigyan po ng pagkakataon na makapagtrabaho dito po sa local government unit, sa mga public offices, yung pong tinatawag na space. Talaga naman, napakarami po nila. Palapakan po natin. At siyempre, para po natin maiklaro, para po natin masiguro, yung po mga programa ng lungsod ng Parañaque ay ilalabas po natin yung po mga binitawang pananalita ng ating butihing Mayor Edwin Olivares during the flag raising ceremony in the city of Parañaque last day, Monday, April 20, 2026. At pakinggan po natin maigi dahil ito po ay ulat mismo ng ating butihing Mayor Edwin Olivares during the flag raising ceremony, Mr. Chairman, ikasamo na. Para may particularly na direction, yung papunta, para mabigyan po natin ng pansin at development ang lahat po ng sektor ng ating kabataan dito sa ating resort ng Parañaque. At kanina po, napagit po ng ating Kuya Alex, ito po June, July, pupunta po natin yung center ng ating physical education, ng ating youth development, yung ating kauna-unahan ng Parañaque City Coliseum dito sa resort ng Parañaque. It's a 3,500 seating capacity at maganda po dito, handog po siya mismo sa ground o compound ng Parañaque City College, yung ating PCC. Gamit po ng ating PCC, gamit ng buong city, at gamit ng ating labing-anim na barangay, at gamit po para po sa ating youth development all over the city of Parañaque. At ang mga mahala po doon, magkakaroon po ng direksyon para po sa ating po city Coliseum, ang ating po opisina ng ating youth sport, ng ating po youth City Youth Development Office sa pamumuno po ni Kuya Alex. Kaya tuloy-tuloy po yung programa natin sa kabataan dito po sa ating resort ng Parañaque. At sa katunayan, nung po last week, kasama po rin ng ating Vice Mayor, ang ating pong mga usihan, nilungs po natin for the year 2026 yung ating Karabasa. Yung ating Karabasa program, ang ating pong coordination, kasama po ating pong CYD Obudo, ang ating pong CSWTO, pati po ang ating DepEd. Na tayo po ay nag-hire ng ating pong mga college student. Pati po mga parents naman po natin para po sa ating pong Karabasa program within the city of Parañaque. Na bibigyan po natin ng pansin ang ating mga learner para po magkaroon po mas lalong mabigay po natin yung tamang comprehension pagdating po sa reading. At ito po ating Karabasa program na ito ay magsisimula, ito po May 4 na ito, kakabulin po tayo ng 20 days itong ating summer vacation na ito para yung mga learner po natin, pabigyan po natin ng comprehension at pabigyan po natin ng pansin pagdating po sa kanilang reading skill dito po sa ating resort ng Parañaque. At tuloy-tuloy po natin kakabigyan all year round in the city of Parañaque. Pagdating dito, kasama po natin dito yung mga parents at kasama po natin yung mga college student dito po sa ating resort ng Parañaque. Pagkaroon po natin dito. At gusto ko i-announce po sa inyo ang ating DepEd, ang ating kusina, lahat po ng ating departamento ay nag-asikaso na po yung ating mga free uniform sa lahat po ng ating pamataan. Starting next school year, lahat po ng ating public student, mula po elementary, mula kindergarten, grade 1 to grade 6, ay bibigyan po ng ating city ng isang dalawang set ng uniform at isang sapatos.
na po ang pagsusukap lahat po ng mga uniform ng mga bata all over the school, the city of Paranaque, na meron po tayo. There are 27 campuses na elementary dito sa ating resort ng Paranaque. At lahat po sila ng estudyante, mula po kindergarten, grade 6, bibigyan po yan ng built-in uniform, puset at sapatos na ating resort ng Paranaque. Alam po nyo bakit ko nagagawa ito? Ba't nagagawa itong programa ito? Dahil maganda po ang direksyon ng ating executive at ng legislative department. Pag hindi po maganda ang relasyon ng ating executive at legislative department, hindi po makakaroon magandang programa ang ating patutupad na lahat po ng ating mga departamento ay naman po may particularly na mandate para ibigay po sa kaambayan ang all-around at sustainable ang programa ito na ibabaga sa lahat po ng ating sektor ng ating mamit. Yan po isang panguna po ang ating Vice Mayor Benjamin Barronet na lahat po ng ordinance sa mga executive station ay nagpapasa po sa ating po City Council po natin for the proper implementation ng lahat po ng ating departamento all over the city of Paranaque. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor, sa lahat po ng ating members sa ating City Council, sa lahat po complementation at coordination at collaboration for the good of the city of Paranaque. Muli po ang napako natin ang buong ng ating City Council. Hindi naman po ligid po sa ating kaalaman, talaga po napakalaman po ang ating Pilipinas, ilang pesos ang taas yung ating labis, anong natin ang diesel. Pero kito po natin ang wika po, nagmumari po yung problem yung ating diesel at diesel. At nagdarap po tayo yung makabawi po siya, pero hindi pa rin po siya katulad yung dati ang presyo ang ating ako. Mababawi siya kay Popolit, alam po na lalaki, na tuloy-tuloy na po yung pabarito at sa ating posting doon po sa ating halaga. Yung dati ba? Yung dati. Hindi lang po yung ating pati yung mga kuryente, matapit po sa ating kuryente. Tumataas po yung ating bilang sa ating kuryente. Bakit? Kasi majority, itong raw materials kung saan source ang kuryente, galing po sa coal. At yung coal ay important po yun. 65% ng source ng ating electricity galing po sa importer po ng materials. Kaya nga po ini-encourage po ng ating pamalan yung ating renewable energy. Yung renewable energy at dito po natin, dito po sa City Hall po natin, malapit na po mag-operate yung ating po solar para po sa ating po syudad dito sa Paranaque. Palapakan po natin po siya. Kaya po, ginagawa po ng ating syudad, tuloy-tuloy rin po yung ating po magtulong sa lahat po ng ating transport sector. Yung po mga liwanag na mabuna sa SISAS, sa JODA, yung ating Junior Operator Driver Operator, yung ating association, yung ating PODA, yung mga motorized na PODA, ay dinito ng ating syudad last week ito. Yung kanilang financial assistance para po sa ito sa kanilang po ay makatulong yung sa pagtaas ng ating po mga nagis, lugo, diesel, kusitina, all over the city of Paranaque. Gusto po ipaalam sa mga kapapali ng bayan na very successful yung ating ibisakan. Na nagsimula po ito ng Lunes na hindi na tayo kumuha ng private transportation. Doon na rin po kumuha ang city, doon po sa ating mga jeepney operator po natin. At initially, limang po po ito ating kinuha ng ating syudad ng Paranaque na po ang biyahe po ito Monday to Friday po. Nandito sa head po tayo ng peak hours, 6 o'clock in the 9 o'clock in the morning at 4 o'clock to 7 o'clock in the evening. Yung bumiyahe ito, sukat papunta Baklaran, sukat papunta Cabeza, at sukat papunta Libutan Berlin. Yung po ang biyahe nito. At patuloy pa po natin gagawin po ito para po makatulong po sa ating transport group at makatulong rin makapag-complement tayo ng gastos doon po sa ating mga mananakay at sa lahat po ng ating mga bayan dito sa ating lungsod ng Paranaque. Palakpakan po natin po siya. At starting next week, or 2 weeks from now, ibibigyan na rin po natin
rin po natin ang ating pamalaan kumuha ng bigas. Yung 10 kilos na rice, yung po sa lahat ng ating vulnerable sector. Sa lahat po ng mga vulnerable sector po natin. Bibigyan po sila ng 10 kilo na bigas na ayos po lahat ng ating opisina po yan para sa proper distribution. Kung 10 kilos sa bigas, hindi po isang beses bigyan, 6 na beses po bibigyan po sila yung ating vulnerable sector na bigas dito po sa ating Luzon ng Panginoon. Kaya nga po, ito po ating dinadaanan, ito po ating naharap. Kaya po natin napasan natin po yung pandemic, napasan po natin yung COVID-19. Ito po ang energy crisis. Kailangan lang, sama-sama po tayo sa isang direksyon ng ating silat, na mabigyan po natin ang kasagutan at lahat ng pagkailangan ng sektor ng ating mga kaya. Magandang umaga po sa inyo. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, so ang ating pong Station Mayday ay compliment po ng ating kaibigan, kumpare, na si Mr. Ramil Obra. Palakpakan po natin. At kanina doon po sa mga video na pinalabas natin, bahagi po yun ng flag raising ceremony ng lungsod kahapon, Lunes. At makikita po natin ang ulat ng butihing Mayor Edwin Olivares. Ito po ay nakasentro kung paano makakatulong ang lokal na pamalaan
para po doon sa ating mga kababayan na inaapektuhan po nung kasalukuyang krisis. At inuulit po natin, yun sa usapin ng TUDA, doon po sa mga drivers na talagang sila po ang direktang pangunahing naapektuhan sa pagtaas po ng petrolyo. Ang lokal na pamahalaan ay tumulong po talaga sa kanila. Ganon din po yung mga estudyante na kasalukuyan po ay nagkaroon po ng trabaho na ito po ay tatagal sa loob ng 30 days. Sila po ay sasahod ng tama, minimum, kung ano po ang sinabi ng DULE, yun po ang kanilang matatanggap. At ganun din po sa usapin ng bigayan ng bigas, ano? Ito po ay malapit na pong sisimulan. At ang maganda po rito ay hindi lang isang bisis, kundi 6 na bisis sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, magkakaroon po ng monthly distribution ng tig 10 kilong bigas doon po sa ating mga kababayan na kasama doon po sa tinatawag na vulnerable kapag sinabi po natin na vulnerable, yung pong higit na nangangailangan naman. At yung iba naman na nakakaangat naman sa buhay, may mga trabaho naman po, may mga negosyo, o sabihin po natin na kaya naman po talagang bumili ng bigas, ay mas maganda po siguro na unawain po natin na bigyan priority ng lokal na pamahalaan ay yung pong ating mga kababayan na nandoon po talaga sa mababang antas ng pamumuhay. At magpasalamat po tayo kung tayo ay hindi totally maisama doon po sa tinatawag na vulnerable, dahil ibig sabihin tayo po may trabaho, tayo po ay nakakabayad ng ilaw, sa kuryente, nakakabayad po tayo ng upa sa bahay, nakakabayad po tayo ng pambayad sa tubig, nakakapag-aral tayo ng ating mga anak na hanggat mari sa sarili nating pagsusumikap. At ang iba naman po roon ay hindi naman po nangungupahan. Ang iba nga po, binabanggit ko, may mga hanap buhay, may negosyo. Siguro hindi masama na tanggapin natin na hindi tayo makasama doon sa bigayan ng yung pong ayuda tungkol po sa ayuda ng ating gobyerno sa distribution po ng bigas. Opo, dahil inuulit po natin, sa dami ng population, sa dami ng residente ng bawat syudad naman, bawat lugar, bawat barangay, kung ito naman po ay walang maalpasan, lahat bibigyan. Alam nyo naman po na ang resources ng ating lokal na gobyerno, ng ating nasyonal na gobyerno is limited naman po yan. Hindi naman po yan unlimited. Ibig sabihin, ibibigay ko po sa inyong halimbawa, ang ating national government sa ilalim po ng pamumuno ng ating presidente ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kasalukuyang utang po ng ating gobyerno, more or less, mahigit na pong 18 trilyon piso. O, 18 trilyon ang utang.
At ang pagkakalam natin, patuloy pa rin pong umuutang para masustintuhan o mapunuan yung pangangailangan ng ating bansa sa iba't ibang uri ng gastusin. So kung tayo ay hindi natin maunawaan ang takbo ng gobyerno, hindi natin maunawaan ang lokal na gobyerno o lokal na pamamaraan, gusto natin kung anong binigay kay Pedro ay matatanggap din ni Juan. Kung ano ang natatanggap ni Juan, dapat matatanggap din po ni Felipe. So, hindi po ito magandang pananaw, hindi rin po ito magandang pag-iisip, at hindi rin po magandang disposisyon. Sa ano pong dahilan? Hindi naman po pantay-pantay ang pamumuhay ng tao. Hindi naman po pantay-pantay ang sitwasyon ng mga tao. Di ba? Yung iba, yung isang pamilya, may 5, may 10. Yung iba naman, may 2, may 3 lang. Yung iba po may trabaho, yung iba wala. Yung iba nakapagtapos ng pag-aaral, yung iba hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, hindi po natin pwede na palaging isipin natin na pag magbigay ang gobyerno, sasabihin, sana all. Sana hindi po ganon dahil inuulit po natin na ang resources po ng gobyerno natin, maging national o local, is limited. Inuulit ko po, limited. Ngayon, kapag tayo po ay may pamilya na, katulad ko, may pamilya, lahat pong pangangailangan sa loob ng bahay, mula umaga, tanghali, hapon, di ba? Sa pagkain pa lang, ginagawa na po natin ang paraan na kung gaano lang mapapaikot natin ang ating pang-araw-araw na kita kung tayo po ay namamasukan lamang. Di ba? Sa pagkain, siyempre, pangunahing gastusin sa loob ng tahanan, pagkain. Di ba? At yung pong dares, halimbawa, yung pong transportation, yung gastusin natin sa pagpasok araw-araw, tapos yung pong gastusin natin sa pamimili ng gamit sa loob ng tahanan, yung basic commodities, di ba? Hindi naman pwede tayong maligo na walang sabon, di ba? Hindi naman po tayo pwedeng maglakad o mamasukan na ang damit natin ay marumi. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan din po natin na budgetin maigi kung ano po ang ating na pumapasok na gastusin araw-araw. So, in fairness, bawat pamilya naman kapag tayo ay nakakautang na 1,000, 2,000, may bayarin tayo sa ating mga pinagkakautangan, binabudget po natin yan na maigi. So, ganun din po pagdating sa gobyerno, binabudget din po yun maigi. Kaya yung bilyon-bilyon na nilalabas ng ating kasalukuyang national agency, national government, yun po ay pinagsisikapan na maipon, pinagsisikapan na maibigay doon po sa ating mga kababayan. Yun naman po ang malinaw. At binabanggit ko po ito dahil nga po doon sa usapin ng sitwasyon. Dahil sa kasalukuyan ay krisis tayo, di ba? Krisis. At yun nga po na sinasabi na nababalutan ng mabigat na usapin ang ating kasalukuyang gobyerno dahil doon po sa usapin ng korupsyon. Malitang pera di umano ang ninanakaw o nananakaw ng mga
ating mga lingkod bayan, lalong-lalo na po dyan sa Kongreso, maging ilan sa Senado at saka doon po sa dumadaloy, doon po sa sinasabing executive body, legislative body, na di umano ay nababahagian nung tinatawag na pagnanakaw, ito po ay kanilang cargo de konsensya na sila po ay patuloy na magnakaw pa sa pagitan ng gobyerno at ng mga taong nakaupo sa gobyerno, samantalang ang ating mga kababayan ay nakakasagap na sobrang hirap ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Inuulit po natin, wala tayong dapat sisihin ang nangyari kung bakit nagkaroon tayo ng krisis. Dahil alam po natin kung saan naman po ito nagmula, di ba? Sa kaguluhan po dyan sa gitnang silangan Asya, dahil po dyan sa gira ng Iran at saka ng Amerika at iba pang bansa na nakikisawsaw yan po sa usapin ng labanan. Ang akin lamang po, sinasabi ko ang katotohanan na hanggat maaari nasa krisis tayo, magbigay po tayo ng kagaanan sa ating mga kababayan. Halimbawa, binanggit ko nga po, paulit-ulit natin sinasabi, katulad ng sitwasyon natin ngayon nasa krisis. Pero yung tinatawag na demolition, iyong naganap po dyan sa lugar ng Quezon City, iyong pong naganap dyan po sa lugar ng Tipas, dyan po sa Taguig, makikita nyo po ang sitwasyon nila. Nasa ilalim po tayo ng krisis. Pero dahil po sa usapin ng court order na gusto nilang pinagsasangkalan nila, yung visa ng court order, ay ayaw po nilang magkaroon ng moratorium tungkol po sa demolisyon. So kung ikukumpara natin ang sitwasyon natin doon po sa mga na-demolish, doon po sa mga sinirang kanilang tahanan, sa ilalim ng krisis, ano po ang magiging isip natin o pananaw o pasya sa ganyan sitwasyon? Wala ka na nga makain, nakatira ka doon sa sarili mong tahanan na pinaghirapan mo naman, pero dahil sa usapin ng court order, nawalan po ng tahanan sa ilalim ng krisis. So inuulit ko nga po, for humanitarian consideration, hanggat maaari naman, kumilos yung mga local government unit sa ganyan sitwasyon. Isipin mo, nagbibigay po tayo ng ayuda doon po sa mga naapektuhan ng pagtaas ng petrolyo, pero yun mismong sisirain ang kanilang tahanan, gigibain ang kanilang tahanan, ay wala pong nagawa ang local government unit. Mabuti sana kung yung demolition o yung paggiba ng kanilang tahanan ay hindi po labag sa kanilang kalooban. Ibig sabihin po, may sapat na kompensasyon yung tatamaan ng demolisyon. Opo, pero kung wala, dapat naman magkaroon po kayo ng pansamantalang konsiderasyon sa ilalim ng krisis. Iyon naman po ay kung pwede. Ngayon, kung pinagsasangkalan nyo ang court order, bla bla bla, etc. Palusot po yan, palusot. Nakakabanas, ano? Isipin mo sa ilalim ng krisis, ikakasa ninyo ang demolisyon. Pagkatapos, sasabihin ninyo, huwag nang ituloy ang eleksyon kasi krisis. May krisis pa bang ikukumpara doon sa nademulisan na ng bahay? Wala ka ng tirahan? Wala ka lahat na natira? Nandoon ka sa kalsada nakatira? Pagkatapos isasangkalan nyo, i-postpone nyo ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil krisis. Ang kakapal ng mukha nyo.
Lalong-lalo na po yung nagpapanukala dyan sa Kongreso, nasasabihin krisis, gagastos ng 14 to 16 billion para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil di umano ay krisis. Iyong mga inutil na congressman, mga inutil na senador, bakit hindi po kayo magpasa ng batas na kapag may ganitong krisis, dapat isuspindi ang tinatawag na demolition sa iba't ibang panig ng bansa? Kaya tayo na high blood eh. Sasabihin nyo, wag nang ituloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil krisis. Pero yung pong simpleng demolisyon na pwede naman po mapakiusapan ng korte sa pamamagitan po ng DILG, maging ito pong local government unit, hindi nyo po magawa ng solusyon? Nakaka-high blood, ano? Paminsan-minsan. Oh, di ba? Krisis po tayo sa kasalukuyan. Iyon ang sinasabi. Iyon ang ginagawang dahilan ng gobyerno. Nasa ilalim po tayo ng krisis. Kaya nga po yung grupo ng Manibila, sa panguna po ni Mar Balbuena, krisis na nga po, pero ang kanilang pansamantalang pagpigil pasada ay tuloy-tuloy. O, di ba? Ayaw po nilang bigyang halaga yung ginagawa ng ating paghihirap na pagsusumikap ng ating lokal na pamahalaan, maging national agency, tungkol po doon sa mga ayuda na binibigyan po ng ayuda na 5,000, 10,000 at saka yung mga tinatawag na contractual transportation. Kinukontrata na po nila yung mga unit para magkaroon ng discount yung kanilang pamasahe. Samantalang iyong demolisyon na nasa ilalim ng krisis, ayaw nyo man lang bigyang pansin. Oh, di ba? Nakakatas ng yan eh. Kawawa eh. Oh, yung pong na-demolish dyan sa lugar ng Naiya, na wala po silang binigyan na hindi po sila binigyan ng tamang trato. Sasabihin, magpapagawa kami ng bahay para sa inyo. Pagkatapos, wala naman kayong binigay na pansamantalang relocation. Oo, di ba? Nagpa-demolish pa po yata dyan. Ayan, Quezon City, Government of Quezon City. Nasa ilalim po tayo ng krisis. Pag kinumpara mo between the drivers at saka yung dinimulis ang bahay, alin ang mabigat? Oh, di ba? Diyan po sa lugar ng Taguig. Kita nyo yung mga nadimulisan dyan. Nandun po sila sa gitna ng kalsada. Pagkatapos, walang magawa yung parehong abogado. Di ba? Abogado ito pong si Pia Cayetano. Abogado po itong si Peter Cayetano. Wala daw pong magawa dahil nga po may court order. Ang kakapal talaga. Oh, di ba may court order? Hindi naman tayo kumukontra sa court order eh. Ang sinasabi lang po natin, sana i-hold muna yung mga demolisyon na nagaganap kahit sa panig ng Pilipinas dahil nasa ilalim po tayo ng krisis para hindi po tayo magmukhang puro negosyo ang iniisip. Oh, di ba? Ang court order naman gawa lang po yan ng tao eh. Hindi naman po yan gawa ng kalikasan na hindi pwedeng isuspindi o pakiusapan. Sakit sa ulo eh. Alam po yan eh. Alam po yan ng korte. Alam po yan ng mga abogado. Bago magkaroon po ng demolisyon, may proper coordination po yan from the court, local government unit to barangay level. Oh, di ba? Dapat naman, kung talagang fair ang labanan, dumadanas ng krisis ang bansa, dumadanas ng krisis ang mga Pilipino, dumadanas ng krisis ang mga
pamilya ng bawat Pilipino, pagkatapos, yung simpleng demolisyon, ayaw man lang i-postpone. O dahil di umano sa court order. Kapag hindi ka sumunod sa court order, contempt of court nga. Ang hirap sa inyo eh. Parang kailan lang kayo pinanganak. Oh, di ba? Eh, ang daming ang court order dyan na hindi nasusunod eh. Marami nga pong batas na hindi nasusunod eh. Siyempre, jaywalking nga hindi masunod. Pagdating sa court order tungkol po sa demolisyon, hindi nyo kayang i-hold o hindi nyo kayang pakiusapan? Na high blood tayong wala sa oras, Martes na Martes eh. Mabuti na lang eh, nagparamdam yung nag-iisa kong minamahal. Oh, di ba? Napipika tayo doon, kita mo na. Oh, yung pong mga kaibigan natin, pagpasensyahan nyo na yung nasa online, ha? Oh, di ba? Pinag-initan yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat daw po itong i-postpone sa November 2026 dahil sa usapin ng krisis ang ating bansa. Oh, di ba yung itong si Manay Aime? Oh, gustong magpasiklab sa mga barangay opisyal para pagdating ng 2028, mayroon po silang malalapitan. At saka naman po itong mga masisigasig na mga congressman. Ang sinasabi po nila, ang dahilan ay i-postpone natin ang eleksyon dahil krisis ang ating bansa. Dahil ang purpose nila, gusto nila magpasiklab doon po sa mga kasalukuyang nakaupo ng mga barangay official, mga kagawad na kung saan halos sinusuko na doon po sa kanilang barangay. Oh, di ba? Lalo na itong si Congressman Benitez, hindi niya raw po kukunin ang kanyang sweldo sa loob ng 6 na buwan para itulong sa ating mga kababayan. Yun ang tamang pag-iisip nyo. Dapat doon po kayo mag-focus na idodonate ng lahat ng congressman ang inyong sweldo sa loob ng 6 na buwan. O, di ba? Computin nyo po yan. Ilan po kayong congressman dyan po sa kongreso? Napakarami. O, di ba? Ngayon, kung bawat congressman tumatanggap ng 300,000 bawat buwan, computin nyo po yan kung hindi kayang kalimutan ng krisis ng Pilipinas. O, di ba? Napakalaking pera po yan kung gusto nyo talagang makatulong. Total, kayo naman po ay may pera na. Ikukumpara nyo po doon sa mga walang trabaho. Ikukumpara nyo po doon sa sinasabing informal settlers na informal settlers na nga. Pagkatapos, dinimulis pa sa ilalim ng krisis, mas maganda pa naman ang inyong katayuan sa buhay dahil kayo nga po ay mga congressman. Maliban po dyan, kung kayo po ay magdodominate ng kaninyong sweldo sa loob ng 6 na buwan, palagay ko, sa mga susunod na araw naman, malamang babawiin nyo rin yan. O, di ba? Mahatag bawi ang labanan, di ba? During the election period, si congressman gagastos ng milyon-milyon, gagastos ng 50 milyon, gagastos ng 100 milyon. Sa simpleng computation, hindi nyo na po gamitan ng equation yan o trigonometry, malamang kayo po ay pipitik din. O, di ba? Osong-oso po yung sinasabi na 20%, 25%, 30% sa usapin ng mga proyekto. Ang sabi mismo ng inyong mga kasamahan. O, di ba? Tanungin nyo po si Kiko Barsaga. Tanungin nyo po si Sandro Libiste. Tanungin nyo po si Mayor Magalong kung hindi kayo supalpalin. O, di ba? Umaabot daw po ng 35% ang sinasabi po nila ng SOP.
Yun po ay sabi ng iba. Sabi ng kapwa nyo congressman. Kami naman po ay nagbabase naman po kami sa mga impormasyon na ipinamimigay mismo ng iyong mga kasamahan. Di ba? Binibigay mismo ng inyong mga kasamahan. Kaya hanggat maaari, huwag nyo na po kaming kwentuhan. Huwag nyong pag-initan ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil sinasabi nga po ng COMELEC na may budget naman yan. Hindi naman po pwedeng ilipat basta-basta dahil labag daw po sa saligang batas. At sinasabi nga rin po ni Sherwin Gatchalian na hindi rin po basta pwedeng ipospon ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil nga po ito ay batas na. At ang batas na ito, ang Kongreso ang gumawa, pinagtibay ng Senado at pinirmahan ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kapag ang eleksyon sa November, ipospon ninyo yung mga kape o kung ano mang gastusin yan po sa Kongreso sa pagpasa ng batas, malamang masasama po yun dun sa usapin ng korupsyon. Dahil yung pagpasa ng batas, sa deliberation pa lamang, sa mga papers niyan, sa pagkapi-kapi nyo, ay mababaliwala. Di ba? Ginawa ninyo ang batas. Di ba? Paulit-ulit, ilang bisis nagkaroon ng postponement ang barangay at sangguniang kabataan. Ginagawa nyo pong package para doon sa mga kapitan na sa kasalukuyan ay nakaupo na. At ang problema nga, inuulit natin, may mga kapitan, may mga kagawad na halos sinusuka na ng kanilang mga kababayan. Naiblad tayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong. Bakit mali yung natin sa TV, di ba? Ay ganap na pong di ba? Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay muling babalik pagkatapos ng isang patalastas. Mr. Chairman, yung police. Na-blood tayo dyan sa na yan? Sa Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka! Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug-free world. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang!
Tumigil ka sabi. Sinusubukan ko tumulong. Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humithit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Paranaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo ano. At medyo nahirapan tayong mag-move on. O dito sa mga ipalista. Politiko na gustong i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Una, maniniwala po ako sa inyo kung yung pong sweldo nyo within 6 months, i-donate nyo sa gobyerno para may tulong sa ating mga kababayan. Pangalawa, kung kaya nyong gumawa ng batas na wala mo ng tinatawag na demolition sa ilalim ng krisis, at tayo po ay maniniwala sa inyo. Pangatlo, baka pwede nyo na muna yung mga online gambling. Baka pwede nyo naman munang gawan para niyan. Dahil nasa ilalim po tayo ng krisis, baka naman pwedeng yung mga online gambling, online gaming, katulad po ng scatter,
baka pwede nyo na munang ikansila yan dahil tayo po ay nasa ilalim ng krisis. Dahil yung po mga online gaming na yan, online sugal, ay isa po ito sa nagbibigay ng krisis sa mga Pilipino. Kung iyon naman po ay kung okay lang po sa inyo, kung kaya nyo ngayon, kung hindi nyo po kayang ipatigil yung mga online gaming na yan na kinahumalingan po ng mga Pilipino doon po sa mga mahilig magsugal online, ay dapat iyon po ay bigyan nyo po ng parameter. O sabihin po natin na pansamantala nyo pong ihinto yan para yung gawing pansugal ng mga Pilipino, ng mga taxi driver, tuda driver, mga iba't ibang ori ng driver. Ganun din po yung mga namamasukan lamang na addict yan po sa online gaming na yan, online gambling. Baka sakalin makatulong po kayo. Baka pwede sakaling gawan nyo po yan ng batas. Ngayon, kapag magawa nyo po yan ng batas for emergency purposes, ako po ay naniniwala na talagang gusto nyo pong tumulong sa ating gobyerno dahil krisis naman. At inuulit ko, kung kaya nyo pong gawa ng batas yan, ay sasang-ayon na rin po ako na ipospon po ninyo ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ngayon, kung hindi nyo po gawang paraan yan na gumawa ng mga batas ng tatlong sinabi ko, mas maganda po na ituloy nyo na lang po ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon para yung po mga kapitan, ganun din po yung mga kagawad na paldo-paldo sa kanilang panunungkulan. Yung po mga kapitan na pumaldo sa kanilang panunungkulan, kapag sila po ay mag-re-elect, sila po ay siguradong gagastos at gagastos. Sila po ay iikot, mamimigay ng tigisan na kilong bigas. Sila po ay iikot para magbahagi ng kanilang lugaw na kulangan sahog. Di ba? Kasi marami pong nag-iikot na mga nakaupo. Sa tagal nilang panunungkulan, palagi pa rin lugaw ang bitbit doon po sa ating mga kababayan na palaging kinukuha ng boto. Lugaw, lugaw, lugaw na walang katapusan. Di ba? Dahil sabi nila, lugaw ay pambansang panghikayat ng boto ng mga politiko. Lugaw, lugaw palagi. Ang sinasabi nga ay, Mr. Media Patrol, magpasalamat ka at nagpapakain ng lugaw. Ang kakapal ng moks nyo. Ang tagal nyo na nanunungkulan, ang bibit-bitin nyo doon sa mga bata, doon po sa mga naglilimahe, doon po sa mga informal settlers, palagi na lang lugaw. Samantalang kapag kayo po ay magpakain doon po sa inyong mga supplier, doon po sa inyong mga kontraktor, ay talagang doon po palagi sa masasarap na restaurant. Samantalang yung mga tunay na butante ninyo, magpapakain kayo sa nasunugan, magpapakain po kayo doon sa nabahaan. Kung ano man uri ng tulong ang bibit-bitin nyo, palaging hindi po nawawala yung lugaw. Di ba? So, ibig ko pong sabihin, hindi hadlang yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil marami pong mag-iikot doon po sa komunidad para magdala ng kaunting tulong. Ngayon, sasabihin naman po ng Comelec, bawal yan! Bawal yan! Paulit-ulit na bawal. Ang problema, yung pungang nandadaya sa eleksyon, hindi nyo po magawan, hindi nyo mahuli. Di ba? Samantalang yung nagpapakain, gusto nyo pang ipagbawal? Di ba? Katulad nyo nangyari kay Nino Castro Verde, ng Barangay Moonwalk. Ito po ay isang halimbawa lamang
na malinaw na nagkaroon ng dayaan sa pampitong kagawad? O, di ba, malinaw na yung boto ni Nino Castro Verde binawasan para may declare yung pang-8. Di ba, nagkaroon po ng petisyon, yung yung hindi na-declare ang panalo. O, di ba, diyan po sa Comelec, hanggang sa Comelec Inbank, at napatunayan na nagkamali. Di umano, yung pong Board of Canvasser yan, pero hanggang doon lang ang nagawa. O, hindi nyo po kinasuhan, hindi nyo pinagpaliwanag yung pong nagkamali sa bilangan. O, di ba dapat responsibilidad po yun ng Board of Canvasser na supposed to be kapag nagkamali ang Board of Canvasser, principal man yan o teacher, dapat bitay. O, bitay ninyo ang kanilang pagkakataon na magpatuloy sila magturo dahil sila po ay hindi po accurate ang kanilang bilang o kaya accurate ang kanilang pagtanggap kung magkano ang binibilang. O, di ba? Pwede ba yun? O, di ba? Nagkamali daw. Sino maniwala sa inyo na principal kayo, teacher kayo, tapos during election period, nagkamali kayo sa bilang ng boto ng kandidato? Eh, paano na po kung nandoon po kayo na-assign sa mathematics? O, di ba? Teacher po kayo, di ba? Halimbawa, may subject ng mathematics yung estudyante nyo ng grade 1, o kaya estudyante nyo ng grade 6, o kaya estudyante nyo ng high school. Eh, pagdating po doon sa mga estudyante, malamang ang kanilang bilang mali-mali din. O, di ba, nakakapi ka? O, kung kailan napaka-importante na gamitin ninyo ang mathematics, 1 plus 1 equals to, anong nangyayari? 1 plus 1, negative 1 ang result. O, yun po ay sinasabi lang po natin dahil nga po sa tunay na sitwasyon sa baba. O, di ba? Eh, barangay at sangguniang kabataan eleksyon, sasabihin ninyo nasa krisis. Ang bansa natin ngayon, iyon ang pagdidiskitahan ninyo. Pero bottom line, hindi po talaga yun ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan, kaya po itong mga congressman na to at mga senador na to na gustong i-postpone ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil gusto nila magpasiklab doon po sa mga barangay opisyal para kapag sila po ay tumakbo sa 2028 eleksyon, mayroon na po silang kapital, mayroon na po silang mga leader sa bawat komunidad. Paulit-ulit tayong walang katapusan, pati ang inyong lingkod po ay namamaos. O, di ba? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:28 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Yung pong mga nasa online, pagpasinsahan nyo na po yung pong nanonood ng ating programang Media Patrol dahil sa kasalukuyan po ay talagang tayo po ay napipika dahil sa ang kanilang pananaw ay gusto po nila laging iligaw ang kaisipan ng bawat Pilipino na umaasa na magkaroon ng pagbabago. O, di ba? Umaasa na magkaroon po tayo ng mga tuwid na halal ng taong bayan mula po sa barangay, kagawad, mayor, congressman, gobernador, senador, hanggang po sa presidente o maging sa vice president. Opo, kaya paulit-ulit tayong binabalisaw-saw. O, di ba? Kasi hindi po tayo nakakakuha ng matinong lingkod bayan. Iilan lamang eh. Mabuti na lang po dito sa lungsod ng Paranaque, nagkaroon po tayo matutuwid na lingkod bayan, kaya tuloy-tuloy po ang pang-aagat ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Paranaque at sa ating mga kababayan. Pero sa iba, di ba? Wala pong ibang ginawa, puro paligsahan sa social media, katulad po dito sa lalawigan ng Camarinesor, ito pong pamilya Villapuerte at saka yung pamilya Puente Villa. Di ba? Nung nakarang araw, talagang massive yung pong
mga kontrobersyal diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur tungkol po di umano sa usapin ng pangangamkam ng lupain diyan po sa lalawigan nito pong mga kasalukuyang nakaupo, lalong-lalo na po itong sinasabi na hanggang ngayon sinasabi pa natin na siya pa talaga ang gobernador ng lalawigan na si El Revilla Puerte, pero ang problema, ang kontrobersyal niya ay tungkol di umano sa pangangamkam ng lupa. Pati ang iyong lingkod nagkakanda, buhol-buhol na. Opo, kasi hindi tama po yan eh. Hindi talaga tama na kayo ang tagal nyo ng nanunungkulan pagkatapos magkaroon po kayo ng isyo tungkol sa pangangamkam ng lupa, ng may lupa. Mabigat po yan. At ang mabigat po rito, kumambyo, sumipa yung kampo ni Villapuerte, lalong-lalo na po ang kanilang mga aso-aso, o kaya yung kanilang mga aso-asongot, pinapalabas sa kasalukuyan di umano, na ito pong pamilya Puentevilla na ang mas magaling mga amkam. Magaling daw mga amkam ng lupa kasi pati yung kinalalagyan ng simbahan diyan po sa lugar ng Sangay, Camarines Sur di umano ay napatitiluhan ng pamilya Puentevilla. Opo, pero ang aking pagkakakilala sa pamilya Puentevilla mula pa sa lolo ng lolo ko, ang pamilya Puentevilla ay matitino. Hindi po sila marunong mangamkam ng lupa. Sa ano pong dahilan? Ang pamilya Puentevilla, mula po nang sila po ay nanungkulan, yan po sa lalawigan ng Camarines Sur, ang tatay at tatay ng tatay ko, sinasabi nila na ang pamilya Puentevilla ay hindi raw po marunong magpalis ng tao doon po sa kanilang mga lupain. Di ba? Yung po ang sabi ng tatay at tatay ng tatay ko. Wala po akong narinig ng pamilya Puentevilla magpalis ng tao doon po sa kanilang mga lupain, lalong-lalo na po diyan po sa lugar ng Partido area. Babanggitin ko po sa inyo ito po lugar ng Sangay, lugar ng Tigaon, lugar ng Guwa, lugar ng San Jose at iba pang lugar po diyan sa lugar ng Partido area. Napakarami pong lupain ang pamilya Puentevilla, kaya hindi na po nila kailangan mangamkam pa. Di ba? Kasi mula sa kanilang lolo nila ay marami na po talaga silang lupa na sa kasalukuyan ay halos hindi na nga po nila maayos-ayos. Di ba? Isipin niyo po ang lupa ng Puentevilla diyan po sa lugar ng Camarines Sur. Ang sabi ng tatay ko, napakarami po nilang lupain. Wala na tayong pakialam doon. Kaya hindi po ako naniniwala nangangamkam ang pamilya Puentevilla sa usapin ng lupa. Lalong-lalo na po yung kinatitiray ka ng simbahan. Imposible po yan eh. Wag niyo pong ikwento sa pagong. Di ba? Napakarami pong lupa ng pamilya Puentevilla diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, lalong-lalo na po sa Partido area. Mula po Sangay hanggang San Jose. Yung pong lupa nila diyan. Diyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur, yung halos buong kabundukan, yung pong Isarog, yung pong lugar ng Gaaw, at iba pang lugar diyan po, ilang barangay diyan po sa Tigaon, ipag-aari na po ng Puentevilla mula po doon sa lulo ng lulo nila. Di ba? Pagkatapos, sasabihin nitong gobernador na si El Revilla Puerte ay nangangamkam ng lupa. Kalukuhan yan. Di ba? Kalukuhan po yan. Mabuti na lang. Nakita ko po itong ating kaibigan na si Ferdinand Obra. Di ba? Kapag itong Ferdinand Obra, gusto ko pong ipalam sa inyo, siya po ay empleyado ng City Government of Parañaque Public Information Office. Siya po ay nasa doon po sa sound system. Kapag ito po ay mag-sit up,
at naririnig ko ang kanyang tugtog, lahat ng problema ko dito sa programa, lalong-lalo na po dyan sa pangangampam di umano ng lupa ng pamilya Villapuerte, nawawala. Oh, di ba? Nawawala kasi ang kanyang tugtog eh. Talagang pangmalakasan. Lalong-lalo na po yung station ID program ko. Oh, so maraming salamat dito po kay Ferdinand Obra. Regards ko po kayo. Oh, so doon po sa atin mga kaibigan na inuulit ko sa naaabot ng ating programa. Abutin man niya ng 1,000, 2,000 or 2 piraso, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Oh, di ba? Ito po ay nababanggit ko kasi yung pagitan ng Villapuerte at saka Puente Villa, parehas po sila mga lingkod bayan. Ang problema lang, dito po sa pamilya Villapuerte, na kasalukuyan ay patuloy na di umano ay nangangamkam ng lupa diyan po sa Siroma at iba pang lugar ng lalawigan ng Camarines Sur, binabaliktad po ang isyu. Pinapalabas po nila yung Puente Villa, pamilya Puente Villa, ay yun daw po ay nangangamkam ng lupain. Ang problema, ang lupa ng Puente Villa, mula po sa kanilang mga ninuno, sa lolo ng lolo nila, sa tatay at tatay nila, ay napakaraming lupain po dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, lalong-lalo na po sa partido area. Kaya kung iniisip nitong mga pasaway na yung kinatitirikan ng simbahan ay kakamkamin pa ng pamilya Puente Villa, ito po ay isang uri ng panliligaw o panlilinlang sa taong bayan. Opo, yun po ang aking pagkakalam. Oh, ang sabi po, boss, di mo ba ako talaga naman, oh. Oh, wag ka mag-alala, tupalo ka. I-sit up nyo lang, ha? Alam mo naman, love, napaka-ano naman, nasa programa ko, talo. Huwag kang mag-alala, Kagawa Jipoy. Malapit na kitang ma-interview, ha? Huwag kang mag-alala. Maghanap ka ng ibang interviewin. Oh, so inuulit ko po, ha? Inuulit ko. Diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, between the family Villapuerte at saka between the Puente Villa clan. Hanapin po ninyo ang katotohanan kung sino ang tunay na mandarambong, kung sino ang tunay na mga ngamkam ng lupa, alamin po ninyo ang katotohanan. Basta ang inyong lingkod, naninindigan na ang pamilya Puente Villa ay hindi po nangangamkam ng lupa at hindi rin po iyan nagpapalis ng mga taong nakatira sa kanilang lupa. Oh, di ba? Katulad po dito sa lugar ng Abo. Ang lugar po ng Abo, yun po ay malapit sa aming baryo. Dahil kami po ay nakatira lamang diyan po sa San Miguel. Ang Abo po, ang pagkakalam ko diyan, marami pong ipinagawang kabahayan o pabahay ang pamilya Puente Villa. Yung tinatawad po nila na bagong bahay para sa kanilang mga kababayan diyan po sa lugar ng Abo. Ngayon, sinasabi po nila, siyempre, inayos po nila yung kabahayan, inayos po nila ang paninirahan, hindi po nila pinalis doon po sa kanilang lupa, and bagkos inayos po nila at binigyan pa po ng lupa, lupa na nila eh. Oo, di ba? Yung lupa nila may nakatira. Ngayon, palibasa nga po ang bahay ng mga ito ay barong-barong dahil mahirap ang buhay. Ang ginawa ng pamilya Puente Villa, nagkaroon po sila ng pabahay at yun po ay binigay doon po sa mga taong nakatira dyan po sa lugar ng Abo, Barangay Abo, binigyan po nila ng magandang bahay. Oh, hindi po yun pagpapalis, kundi pagsasaayos ng pamumuhay ng mga taga-barangay Abo, diyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur.
Pero sabihin po ninyo na ididemolis ang bahay, paalisin doon po sa kalupaan ng Puente Villa. Kalukuhan po niyan. Napakarami pong lupa ang pamilya Puente Villa. Mula po doon sa kanilang lulo at lulo hanggang po doon po sa kanilang tatay at tatay. Diba? Doon po sa ating mga kababayan. Baka sabihin po ninyo, si Gaspar naman alam ko na ang style mo. Baka nakatanggap ka na sa pamilya Puente Villa. Gusto ko pong ipalam sa inyo. Una, hindi ko po nakakausap si Wimpit Puente Villa. Nasa kasalukuyan po siya ay nasa Department of Energy. Hindi ko po nakakausap ito pong kasalukuyang congressman na si Arne Bukag Puente Villa. Never ko pa po yan nakausap. Ganon din po yung sa kasalukuyang mayor ng Sangay at saka ng mayor ng Tigaon. Never ko po yan na-encounter. Hindi ko po pa sila nakakausap. Maging si dating mayor Cheque Puente Villa. Never ko po yung nakakausap hanggang ngayon. Pero ako po ay naninindigan na ang pamilya Puente Villa, sila po ay matutuwid na tao, lalong-lalo na po doon sa isyo ng kanilang mga lupain, dyan po sa lalawigan ng Camarines-Sur. Hindi ko po sinasabi na sila po ay totally tuwid sa panunungkulan bilang lingkod bayan dahil ang pamilya Puente Villa naman po ay naging gobernador, naging congressman, naging mayor diyan po sa lugar ng Camarines-Sur na kung saan sila naman po ay mayroon tinatawag na magandang panunungkulan diyan po sa lalawigan ng Camarines-Sur. Pero hindi po sila perfect. Ngayon, kung sila po ay may pagkukulang sa kanilang panunungkulan, sila po ay tao lamang na may pagkukulang din. Pero wala po silang masasamang isyo katulad ng usapin sa pangangkam ng lupa. Yun po ang gusto kong ibigay sa inyo. Di ba? Kasi nung mga panahon na yun, naaabot ko na po yung Felix Puente Villa, naging gobernador. Pagkatapos yung Sinuli Puente Villa, alam ko naging congressman siya, hindi po siya naging gobernador. Ganon din po itong si Arne Bukag Puente Villa. Siya po ay naging mayor diyan po sa Tigaon, Camarines-Sur at kasalukuyan na siya po ay congressman. At si Cheque Puente Villa at saka si Wimpy Puente Villa ay may maganda naman po silang performance. Ngayon, kung may pagkukulang sila, karapatan naman ng ating mga kababayan na sila po ay palitan. Katulad din po yan ng panunungkulan ng pamilya Villa Puerte na wala pong kasawa-sawa sa paglilingkod sa bayan. Kaya lang ang problema, pagdating sa dulo, instead na positive outlook o positive image ang lumalabas, ay ang problema ngayon ay tila sangkatutak na isyo tungkol po sa kanilang panunungkulan diyan po sa lalawigan ng Camarines-Sur. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:43 ng gabi. At malapit na po tayo magtapos ngayong araw dito po sa ating programa. At inuulit po natin, ang pinag-usapan po natin dito, ito po ay sariling opinyon, sariling programa, at sariling paniniwala ng inyong lingkod sa ilalim po ng programang Media Patrol. Ngayon, kung ako po ay may nabanggit na hindi po tugma sa inyong pandinig, sa inyong mga tainga, pasensya kayo. Ngayon, kung kayo naman po ay tinatamaan, pasensya rin po kayo. Ngayon, kung hindi nyo nagustuhan ang ating programa, pasensya rin kayo. Ngayon, doon po sa mga pinupuri ko, magpasalamat naman kayo. Dahil gusto ko pong ipaalam, honest to goodness, tayo naman po ay nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na ako ay nambubula, bahala kayo.
Dahil ito po ay pre-opinion, libreng pamamahayag naman, kung kayo po ay hindi nyo nagustuhan ang aming programa, sana manood pa rin kayo. Di ba? Kasi kapag hindi nyo nagustuhan yan, pag hindi nyo na napakinggan, lugi kayo. Di ba? Lalong-lalo na yung Pamilya Villafuerte. Di ba? Kasi ang tagal-tagal nyo na sa panunungkulan, tapos ganyan pa nagiging issue sa inyo. Di ba? Ganon talaga eh. Lalong-lalo na yung di ba? Wag na natin ulitin, baka sabihin ninyo ang programa natin isa program of redundancy. Hindi po ganoon. Inuulit lang natin dahil gusto natin idein yung mga punto na gusto po natin iparating sa ating mga kababayan na di ba? Gusto natin idein na di ba? Gusto natin idein yung gusto natin idein. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po tapos ang ating programang Media Patrol. Dito po sa Empilang Parañaque Net Radio, of course, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:46 ng gabi. Dito lamang po yan sa Empilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. So doon po sa ating mga kaibigan na hindi ko po nababanggit lalong-lalo na po yung aking mga kaklasmate na akala mo akala nila akala nyo nakakalimutan ko na yung pinagagawa nyo sa akin nung tayo ay magkakasama sa school, lalong-lalo na po doon sa high school days, di ba? Kilala ko kayo, kilala ko kayo kung sino yung mahilig magkape sa akin. Yung mahilig mangopya sa akin. Hanggang ngayon hindi ko po kayo nakakalimutan, pero nakalimutan nyo na ako. Di ba? Naalala nyo yung nung tayo ay nasa last row? Yung pinakahuling ronong upuan natin, di ba? Doon tayo nag-uumpok-umpukan. Lalong-lalo na po kapag may long quiz, di ba? Long quiz is hanggang 25 yan. Minsan 10, minsan 5 lang. Doon tayo nag-uumpog-umpugan, natapos tayo ay palagi kayo nang gagaya sa akin eh. Ngayon, nung kayo po ay yumaman na kung saan na kayo napunta, nagkakalimutan na tayo, pero wag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo makakalimutan, di ba? At naalala ko po, sa usapin ng city, si ite, Kadit. Ano bang meaning na si ite? Di ba? Yung palagi tayo nagpo-formisyon, akala nyo, hindi ko naalala kung paano ko kayo pinapa-squat. Di ba? Naalala nyo po ba yung mga wording na find your height? Akala nyo, hindi ko kayo naalala, naalala ko kayo dahil palagi ko kayong pinapa-push up. Yung mga babae, squat. Ang problema, yung palagi kong pinapa-squat, karamihan po ngayon mga teacher. Actually, may naging principal pa nga eh. Pagkatapos yung palagi kong pinapa-push up na ang ginagaw-lawlaw yung puwet, karamihan po sa kanila ay naging seaman. Kapag seaman, talagang malaki po ang kinikita ng mga yan. At ang iba naman, sinasabi na seaman loloko. At yung iba naman, sinasabi na seaman babae. Mga babaero daw po ang seaman. Pero yung po mga classmate ko na naging seaman, mababait po sila. Lalong-lalo na po kapag sila po ay bumababa ng barko, sinasabi po nila doon po sa kanilang napangasawa na talagang never silang tumingin sa iba. Diba? Yun po yung mga classmate ko naging seaman. In fairness mayayaman na po sila. So regards ko po kayo lahat. Yung katulad ko lang na hindi yumaman, pero palaging nang aasar, laban-laban lang po sa buhay. Di ba? Hindi po tayo kailangan yumaman.
Hindi po natin kailangan magpasiklab dahil tayo naman po ay lumalaban ng parehas. O, di ba? Lumalaban lang po tayo ng parehas. Hindi po masama na humarap sa Panginoon na malinis ang ating pinagdaanan, malinis ang ating pamumuhay dahil talaga naman iyon po ang kailangan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes, April 21, 2026. At pista po pala dyan po sa lugar ng Tagas, San Jose, Camarines Sur. Happy, 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 happy Fiesta!